Kabanata 6. Trilyon sa mga asset at pribadong jets. Tumanggo si Tyr bilang pagsang-ayon. Hindi niya maiwasang magtanong, ang pamilya Zia ay nambubuli sa inyong dalawa sa loob ng maraming taon, bakit hindi niyo sila pinutol? Dahil ang dugo ay mas makapal kaysa sa tubig. Isa pa, ang aking mga magulang ay hindi nagtatrabaho ngayon, at si Blair ay kailangang mag-aral. Bagamat ang pamilya ay napupuot sa amin, kapag ako ay nagtatrabaho sa kumpanya ng pamilya Zia, sila ay magbibigay pa rin sa akin ng sweldo na nararapat sa akin. Hindi na nagtanong pa si Tyr. Nagtungo silang dalawa sa mansyon ng pamilya Zia na may dalang mga regalo. Sa loob ng sala ng mansyon ng pamilya Zia ay nakaupo na ang isang grupo ng mga kapamilya. May ilang mesa din na inilatag para sa isang handaan. Naghanda ng banquet ang pamilya Zia ngayon, hindi dahil gusto nilang i-welcome si Tyr. Ito ay para sa isa pang batang miss ng pamilya, si Iris Zia, at ang kanyang kasintahan, si Travis Jensen. Nandito ka pala. Pagpasok pa lang nila ay narinig nila ang boses ng isang matandang lalaki. Ang nakatatandang lalaki ay ang pinuno ng pamilya Zia, ang lolo ni Winifred na si George Zia. Lolo, mabilis na hinakay ni Winifred si Tyr habang dinadala ang mga regalo ng maingat nilang pinamili sa supermarket kanina. Lolo, ito ay isang bagay na espesyal na pinili ni Tyr para sa iyo. Itabi mo, si George ay hindi kailanman ipinagkait ang mga regalo. Pagtingin niya kay Tyr, malamig ang ekspresyon niya. Tyr, balita ko pagbalik mo kahapon, binugbog mo ang utusan ko. Ang unang mga salita ni George ay upang tuligsayin ang mga aksyon ni Tyr. Napahiya ito kay Winifred at napangiwi si Tyr. Tinakain niya si Blair ng tinapay mula sa basurahan ng pagkain. Nararapat siyang bugbugin. Mabilis na sinabi ng matabang babae na nakatayo sa tabi, Master, huwag mong pakinggan ang sinasabi niya. Nakita niya lang na mukhang payat si Blair at nakaramdam ng matinding sama ng loob sa pamilya Zia, kaya't inilabas niya iyon sa akin. Kumunat ang noo ni Tyr. Ang matabang babae na ito ay may kakayahang ibaluktot ang katotohanan. Payat si Blair dahil maislan sa pagkain. Hindi mo masisisi ang iba para dito. She doesn't deserve the life of a princess. But she acts like one. Malamig na dagdag ni George, Tyr Summers, dapat ay tinuturuan mo ang iyong anak para dito imbes na ibigay mo ito sa mga katulong ng pamilya Zia. Sumiklab ang galit sa puso ni Tyr. Si Blair Zia ay apo pa rin ni George Zia, ano man ang mangyari. Paano siya pakikitunguhan ni George na parang nasa ilalim siya ng mga katulong? Sa tabi niya, may napansin si Winifred na kakaiba sa emosyon ni Tyr. Mabilis siyang hinayla ni Winifred at sinabing, Lolo, alam na ni Tyr ang mga pagkakamali niya ngayon. Ayokong makakita ng ganito ulit. Biglang nagsalita si Jackson Zia, ang panganay na anak ni George. Tyr, 6 na taon na ang nakalipas, pulubi ka lang. Kung hindi dahil sa iyo, nakapag-asawa na si Winifred sa isang mayamang pamilya. Ngayong nandito ka na at sa wakas nakabalik ka na, kailangan mong magkaroon ng pera kung gusto mong magpakasal sa pamilya Zia. Dahil dito, sinadyang taasan ni Jackson ang kanyang boses para magtanong, Tyr, I heard you've been overseas all these years. Ano ang ginagawa mo doon? May kumpanya ka ba? Savings? O anumang mga ari-arian doon? Anong uri ng kotse o nagmamaneho ka ba? Tinusubukan ni Jackson na gawing kalokohan si Tyr. Hindi siya naniniwala na si Tyr ay maaaring gumawa ng pangalan para sa kanyang sarili sa labas. Nagtaas ng kilay si Tyr at matapat na sumagot, mayroon akong isla sa ibang bansa at ang mga ari-arian ko ay nasa buong mundo. Hindi ko pa talaga binilang ang aking ipon, ngunit dapat mayroong ilang trilyon. Tungkol sa kotse na aking minamaneho, ako hindi talaga mahilig sa mga kotse sa labas, nagbibiyahe ako sakay ng mga helicopter at may pribadong piloto na nagmamaneho nito para sa akin. Nabalot ng ganap na katahimikan ang sala. Lahat ay nakatitig sa nanlalaking mata at nalaglag ang kanilang mga panga kay Tyr at nagulat. Pagkalipas ng 5 segundo, biglang humagalpak ng tawa ang silid. Sinasabi ko, Winifred, ito ba ang lalaking matagal mong hinintay sa loob ng 6 na taon? Helicopters and trillions in assets. I mean in maraming money. The Regal Palace. Yan ba ang kumpanya ng pulubi na itinayo mo sa ibang bansa? Walang naniwala sa sinabi ni Tyr. Akala ng lahat ay wala lang siya. Isang mayabang na mahilig magsinungaling at magyabang. Di bale sa pagmamayabang, ang kanyang mga pag-aangkin ay napakalayo at hindi makatwiran. Baka sa mga mata ni Winifred ang pagkadismaya.
Siya ay gumugol ng 6 na taon sa paghihintay para kay Tyr. Hindi siya umaasa na ito ay magiging matagumpay ngunit gusto niya kahit papaano maging matatag at bigyan sila ni Blair ng maaliwalas na tahanan. Kahit sira at maliit ang bahay na iyon, payag siya. Winifred, hindi ako nagsisinungaling. Gustong magpaliwanag ni Tyr pero agad na pinutol ni Winifred. Tama na, Tyr. Manahimik ka. Okay lang kung mahirap tayo, pero hindi tayo mawawala ng integridad. Ang pagsisinungaling at pagmamayabang ang pinaka-immoral na gawain. Tumigil si Tyr sa pagpapaliwanag. Totoong walang maniniwala kaagad sa kanyang background. Ano ba kasing nagpapatawa sa lahat? Maya-maya, may pumasok na lalaki at babae sa pinto. Mukhang magkasing edad sila ni Tyr. Ang lalaki ay nakasuot ng branded na damit, mukhang matangkad at gwapo, habang ang babae naman ay sensual ang pananamit, napaka-elegante. Pumalik na sina Travis at Iris. Ang 2 taong ito ay sina Iris Sia at Travis Jensen. Si Iris ay anak ng pangalawang tiyuhin ni Winifred. Sa makatuwid, ang kanyang nakababatang kapatid na babae. Si Travis ay kasintahan ni Iris, ang pinakamatandang young master ng Con City na pioneer sa tradisyonal na gamot, Century Herb Pharmaceutical. Mabilis na tumayo ang lahat ng miyembro ng pamilya Zia para malugod silang salubungin. Maging si George ay nakangiti ng husto. Kung ikukumpara sa pagtrato niya kina Tyr at Winifred kanina, napakalaking pagkakaiba nito. Iris, Travis, halika at maupo ka. Ang bunsong anak ni George, si Lillian Zia, ay sumugod upang hawakan ang kamay ni Iris na nagbabalak na sabihin sa kanya ang isang biro. Let me tell you, Iris. Itong Tyr Summers ang pulubi na may lolo ang pinsan mong kapatid. Pagkatapos nun, tumingin si Iris kay Tyr. Mr. Billionaire, dahil napakayaman mo, ang regalo na natanggap mo kay lolo ay tiyak na hindi mabibili ng salapi. Bakit hindi mo ito ilabas at ipakita sa amin? Ito na lang. Itinuro ni Lillian ang sandamakmak na supplement na binili ni na Winifred at Tyr sa supermarket kanina. Ito lang. Tambak lang ito ng basura, how dare you give this to lolo? Walang galang na sinipa ni Iris ang mga regalo. Tita Collins, mangyaring itapon itong tambak ng basura sa basurahan. Ang matabang babae ay umuinggong bilang pag-unawa at mabilis na kinuha ang mga regalo para itapon sa basurahan. Kabanata 7. Kahit saan ka magpunta, doon ako. Napaka-insulto ng aksyon ni Iris. Gayunpaman, si George ay kasalukuyang abala sa piraso ng ligaw na ginseng na hindi niya binigyang pansin ang kaguluhan na ito. Parang sinangayunan niya ng tahimik ang ginawa ni Iris. Napatulala si Winifred, nakaugat sa lugar, at nabalisa. Iyon ang mga regalo na maingat nilang pinili ni Tyr para kay George. Ngunit nauwi sila sa paghawak na parang basura. Kain tayo. Nang dumating na ang lahat, inihayag ni George na oras na para kumain. Naupo ang pamilya. Si Winifred at Tyr ay unang nakaupo sa iisang table ni George. Direktang kapamilya siya ng pamilya Zia, kaya natural lang sa kanya na umupo doon. Gayunpaman, ilang sandali matapos silang makaupo, tinakpan ni Iris ang kanyang ilong sa pagmamalabas habang nangungulit bakit may maasim na amoy sa mesang ito. Para itong amoy mula sa basurahan. Sa isang iglap, napatingin ang lahat kay Tyr. Ang dituwirang insultong ito ay malinaw na nagsasabi na si Tyr ay isang pulubi at walang gustong kumain sa iisang mesa kasama ang isang pulubi. Winifred, isama mo si Tyr at kumain ka na dyan, sabi ni George sabay turo sa isang maliit na mesa. Iyon ay isang table na pinagkainan ng mga katulong. Nakaramdam ng hinanakit si Winifred ngunit hindi nagsalita at dinala si Tyr sa maliit na mesa. Kung tutuusin, sanay na siyang hindi nagustuhan itong mga nakaraang taon. Gayunpaman, mas nag-aalala siya ngayon sa nararamdaman ni Tyr. Tyr, kung nararamdaman mong sobra na ito, pwede ka nang umalis. Tyr shrugged nonchalantly and said, kahit saan ka magpunta, nandoon ako. Noon lang, proactive na nakipag-toast si George kay Travis. Isa itong malaking paggalang na ipinakita sa kanyang magiging apo. Kung ikukumpara, tuluyan ng hindi pinansin si Tyr sa maliit na mesa. Maging ang mga katulong ng pamilya Zia ay baka sa kanilang mga mukha ang panghahamak. Pagkatapos ng ilang pag-inom ng alak, tinanong ni George ang kanyang panganay na anak na si Jackson. Jackson, nabalitaan ko na ang lalaking gumastos ng 10 bilyon para makuha ang sentro ng lungsod ay nasa Con City na, totoo ba iyon? Mabilis na tumango si Jackson. Yes, father. Nakuha ko rin ang balitang ito.
Nabalitaan ko na kahapon lang nangyari. Nabalitaan ko pa na binata ang bagong may-ari na ito. Siguradong isa siyang nakakabaliw na mayamang young master mula sa isang malaking local consortium. Isang bata at nakakabaliw na mayaman. Sa pagbanggit ng mga keyword na ito, ang mga batang babae na naruroon ay nagsimulang magbulala sa pananabik. Maging ang titig ni Iris ay kumikinang. Ngayon ay talagang gusto nilang tingnan ang nakakabaliw na mayamang batang master na madaling gumastos ng bilyon-bilyon sa pagbili sa sentro ng lungsod. Tanong ni George, magiging bukas ba ang sentro ng lungsod para sa mga dayuhang pamumuhunan sa lalong madaling panahon? Tumango si Jackson at sinabing, oo. Kung makukuha natin ang mga kwalifikasyon sa pagpasok, magagamit natin ang platapormang iyon para makahanap ng higit pang mga dekalidad na kasosyo. Kung ito ay matagumpay, sa loob ng 5 taon, makakamit ng ating ZA Group ang mga internasyonal na pamantayan. Nang marinig ito, buo ang loob ng buong pamilya Zia. Tanging si Tir lang ang buntong hininga sa isang sulok. Ito ay isa lamang maliit na sentro ng lungsod at isang lugar sa loob ng lugar na iyon ay sapat na upang pasiglahin ang mga taong ito. Mga langgam lang talaga sila. Ngunit ama, ang buong Con City at maraming kumpanya ng damit mula sa timog ay lahat ay nakatutok sa sentro ng lungsod na ito. Hindi magiging madali para sa ZA Group na makakuha ng pwesto. Totoo, sa loob ng Con City, ang ZA Group ay isa lamang pangalawang rate na kumpanya ng damit. Marami ng mga kumpanya ng damit sa loob ng Con City na kapantay nila. Kung isasama nila ang buong probinsya at timog, napakaraming katunggali. Kung gusto ng pamilya Zia na maging kakaiba, imposibleng mahirap. Kahit ano, local company ang Zia Group natin, kaya may kaunting advantage. Ilang araw pa, mag-host na ng investment event ang City Center para i-announce ang qualifications. Baka personal na magpakita ang bagong may-ari na iyon. Kung sino sa inyo dito ang may ideya kung paano makikipag-ugnayan sa may-ari na iyon para makilala natin siya ng harapan. Napayuko ang lahat sa pamilya Zia. Sila ay isang bangkos ng mga langgam na namutla kung ihahambing sa nakakabaliw na mayamang lalaking iyon. Sino ang may kakayahang makipag-ugnayan sa kanya? Dahil sa reflex, napatingin ang lahat kay Travis, si George ang nag-host ng piging na ito na may iba pang bagay na nasa isip. Ang kanyang pangunahing layunin ay upang matulungan siya ni Travis sa isyong ito. Si Travis ay ang batang master ng Century Herb Pharmaceuticals ng pamilya Jensen, at ang kanilang katayuan at prestihiyo sa Con City ay higit na lumampas sa ZA Group. Halos nasa first rate sila ngayon. Gayunpaman, si Travis ay tahimik na nakaupo sa gitna ng maigting na sitwasyon. Siya ay hindi kailanman nagsalita ng isang salita. Parang wala siyang balak tumulong. Si George ay nagiging balisa, ngunit siya ay isang mapagmataas na tao. Ayaw niyang tanungin ng personal si Travis. Kaya naman, gumawa siya ng plano. Nilinggan niya si Iris, na nakaupo sa tabi ni Travis at sinabing, Iris, napakagaling mo sa operation department nitong mga nakaraang taon. Nabalitaan ko na noon pa man ay gusto mong kunin ang tungkulin ng manager sa iyong department, totoo ba yon? Agad namang tumango si Iris. Oo, Lolo. I think that my capabilities would very much qualify for that position. Ngunit ang iyong karanasan ay medyo kulang pa rin. Kung kukunin mo ang posisyon na iyon ngayon, maaaring may mga tao na tutol dito. Gayunpaman, kung nagtagumpay ka upang makakuha ng isang lugar sa loob ng sentro ng lungsod sa oras na ito, iyon ay magiging ibang kwento. Siyempre, naiintindihan ni Iris ang kahulugan sa likod ng mga salita ni George. Pinipilit siya ng lalaki na tulungan si Travis. Matapos sabihin niyon, naramdaman ni George na masyado siyang halata, kaya mabilis niyang idinagdag, hindi ko lang ito sinasabi kay Iris. Napupunta ito sa bawat isa sa inyo dito. Sa sino mang makakapag-secure ng pwesto, papayagan ko silang ma-promote sa isang posisyon na gusto nila hanggat nasa loob ng kanilang mga kakayahan. Pagkatapos niyang sabihin iyon ay nagliwanag ang mga mata ng lahat. Isa itong magandang pagkakataon para makakuha ng promosyon at pagtaas. Ngunit sa isang kisap mata, namatay ang apoy sa kanilang mga puso. Alam nila na wala silang koneksyon para makuha ang lugar na iyon sa sentro ng lungsod. Ito ay malinaw na isang bagay na sinabi ng matanda upang iligtas ang mukha at pagtakpan si Iris. Kasabay nito, napansin ni Tyr ang bakas ng pananibik sa ekspresyon ni Winifred. Gayunpaman, ang hitsura na iyon ay panandalian din. Mabilis itong napalitan ng kalungkutan. Sa kanyang obserbasyon, madaling naintindihan ni Tyr ang iniisip ni Winifred sa loob. Winifred, ano ang posisyon mo sa kumpanya?
Sumagot si Winifred, ako ang pinuno ng pangkat sa departamento ng disenyo. Ano ang nasa itaas ng pinuno ng koponan? Ang pinuno ng departamento, syempre. Umiti ng malapad si Tyr. So Winifred, gusto mo bang maging head ng department? Become the head of the department. Kinilig si Winifred. Syempre, gusto niya. Ngunit posible ba ito? Si Winifred ay nagtatrabaho ng matatag sa nakalipas na ilang taon at may mga natitirang kakayahan. Kwalipikado na siya para sa posisyon ng pinuno ng departamento, ngunit hinding-hindi siya bibigyan ni George ng pagkakataong ito dahil kahihiyan niya ang pamilya siya. Tyr, hinaan mo ang boses mo at huwag kang magsalita ng kalokohan, sabi ni Winifred kay Tyr na may kaba. Natatakot siyang marinig. Dahil kapag narinig sila, magkakaroon na naman ng pangungutya. Gayunpaman, walang balak na tumigil si Tyr. He continued to say, Winifred, you've heard Grandpa loud and clear kanina lang. Iisa lang ang pagkakaiba ng team lead at ng head ng department. Hindi ba ito maituturing na isang makatwirang promosyon? Kabanata 8. Dream Man. Pag-aatubili ni Tyr na sumunod sa kanyang inis na si Winifred. Tyr, stop saying nonsense. There's no way I can get that spot. Umiling si Tyr. Paano mo malalaman kung hindi mo susubukan? Gustong sabihin ni Tyr na siya ang bagong may-ari na bumili sa sentro ng lungsod. Ikaw, Winifred, ang asawa ko. Hanggat sasabihin mo, hindi magiging problema ang pagbibigay sa iyo ng buong sentro ng lungsod, lalo na ang isang lugar sa loob nito. Gayunpaman, hindi ito sinabi ni Tyr ng malakas dahil alam niyang magkakaroon na lamang ng panibagong pangungutya. Gayunpaman, ang kanilang pag-uusap ay nakakuha pa rin ng atensyon ng isang tao. Iris asked intentionally with a mocking expression, what are the two of you talking about? Could you guys be trying to go after that spot too? Pagkatapos niyang magsalita, muling humagalpak sa tawa ang silid. Ahaha, hindi niyo ba naiintindihan ang ibig sabihin ng overestimating yourself? This isn't overestimating themselves. It's called fantasizing. Bakit hindi mo tingnang mabuti ang sarili mo? Para maisipan pa na makipagkilala sa tycoon at ma-promote. Anong pag-iisip? Namula agad si Winifred sa hiya. Gayunpaman, direktang nagtanong si Tyr, Lolo, kung makakahanap ng pwesto si Winifred, ibig sabihin papayag ka na i-promote siya bilang head of department ng Zia Group sa design department. Walang pakialam na sagot ni George, oo. Alright, that's settled then. My Winifred will give it a shot. Pakiramdam ni Winifred ay nataman lang siya ng kidlat. Pinandilatan niya ng masama si Tyr. Ano ka ba? May sunod-sunod na tawanan. Maging si George ay hindi napigilan ang sarili. Winifred, napakaswerte mo para makakuha ka ng weirdo na ganito bilang asawa mo. I think you must be so entertained every day with such a clown. Tinaasan ni Iris ng kilay si Tyr at sinabing, Tyr, dahil mahilig kang magyabang, bakit hindi mo na lang sabihin na ikaw ang bata na mayaman na gumastos ng 10 bilyon para makuha ang sentro ng lungsod? Napangisi si Tyr sa loob. Ako talaga. Pagkatapos niyang panunuya kay Tyr, sinamantala ni Iris ang pagkakataong ito para tingnan si Travis at nanligaw sa kanya sa harap ng lahat. Travis, tignan mo? Publicly supporting siya ngayon ng lalaki ni Winifred, why don't you say something too? Alam mo naman na gusto talaga ni Iris ang leading position ng operation department na iyon. Napangiti si Travis. Dahil nagsalita na ang kanyang kasintahan, natural na hindi niya hinayaang mahulog ang bola. Lolo, ang pamilya Jensen ay itinuturing na isang prestihiyosong pamilya sa Con City. Narinig ko na bagaman ang batang tycoon ay dumating sa Con City, siya ay tila napakababa, kaya walang nakakita sa kanyang mukha noon. Ito ay mahirap makipagkilala sa kanya, gayunpaman, tila iniwan ng tycoon ang sentro ng lungsod sa mga kamay ng pinakamayamang tao, si Drake Topper, at ang grupo ni Jade Laurel. Kung pipilitin ko ang aking ama na humila ng ilang tali, maaaring gumana ito. Maraming salamat, Travis. Tuwang-tuwa si George. Sa sandaling magsalita si Travis, parang secured na ang kalahati ng pwesto. Kung ikukumpara sa pagtrato niya kina Tyr at Winifred kanina, napakalaking pagkakaiba nito. Humbly added Travis, Lolo, we're family, so you don't have to be so polite. Habang nagsasalita siya, walang malay na sumulyap si Travis kay Tyr. Puno ng provokasyon ang kanyang mga mata. Nang makaalis sila sa Zia Manor, si Winifred ay may bitbit pa ring sama ng loob sa kanyang puso. Tyr Summers, hindi ko inaasahan na ikaw ay isang taong mahilig magyabang.
Natigilan si Tyr. He answered her solemnly, I'm not boasting. I've always been seriously. Ngunit bakit mo ako pinasali sa kompetisyon ng pag-secure ng pwesto sa sentro ng lungsod? Ito ay isang imposibleng gawain. O iniisip mo ba na hindi pa ako sapat na pinagtawanan nila? Labis na nagalit si Winifred. Sa lahat ng mga taon na ito, ang kanyang bulugad ay nabali at hindi na siya makakabangon. Ang pakiramdam ng kababaan at kaduwagan ay nagugat ng malalim sa kanyang puso. Nalungkot si Tyr dahil dito. Hindi man niya maintindihan ang mga pinagdaanan ni Winifred, ramdam niya na bago pa siya madamay ni Winifred ay isa itong mapagmataas na tao. Kaya lang pagkatapos nitong nakalipas na 6 na taon, ang kanyang pride ay tuluyan ng napigilan hanggang sa wala nang natira. Winifred, ipaglaban mo. Kahit 1 in a million lang ang chance, possibility din yon. Kung hindi ka man lang maglakas loob na I strive for it, that would really mean that there is no hope at all. Natigilan si Winifred. Parang may naantig sa kaibuturan ng kanyang puso sa sinabi ni Tyr. Isang bagay na nawala sa kanya sa napakatagal na panahon ngayon. Tyr, ikaw. Huwag ka nang magsalita pa. Take my word for it. It's actually not very hard for you to secure this task. Ano? Wala lang. Do your best, Winifred. Itinaas ni Tyr ang kamao kay Winifred na nagbigay sa kanya ng tiwala at pag-asa. Dahil natapos na ang usaping ito, hindi na nagsalita pa si Winifred. Kaya lang niyang tanggapin. Sa mga sumunod na araw, pinagsikapan ni Winifred ang kanyang puso sa paghahanda para sa kaganapang iyon sa pamumuhunan ng merchant. Sabay-sabay. Sa loob lamang ng ilang araw, ang balita tungkol sa may-ari ng sentro ng lungsod bilang isang batang tycoon at nakarating na sa Con City ay kumalat sa bawat maliit na kalye sa loob ng lungsod. Maraming tao ang nag-iisip kung saang pamilya nagmula ang tycoon na ito. Ilang taon lang siya. Ang taas niya, ang bigat niya. Ang batang tycoon ay biglang naging mainit na paksa ng Con City. Para bang kung sino man ang hindi nagsalita tungkol sa batang tycoon ay isang taong hindi pa uso. Nang marinig ni Tyr ang mga chismis na ito, napatulala siya. Nakaramdam pa nga siya ng kaunting kawalan, bakit bigla na lang siyang naging tanyag. Sa isang kisap mata, 1 linggo na ang lumipas. Ang araw ng kaganapan ng pamumuhunan sa sentro ng lungsod ay narito na. Kaninang umaga, nakatanggap ng tawag si Tyr mula kay Drake. Brother Tyr, wala ka ba talagang balak na dumalo sa investment event na ito? Pinag-uusapan ka ngayon ng buong lungsod. Hindi mo ba gustong ipakita ang iyong mukha kahit kaunti upang masiyawan ang kanilang pag-usisa? At higit pa, ang gobyerno ang may hawak ng pamumuhunan na ito at isang kaganapan sa napakataas na pagsasaalang-alang. Medyo hindi nararapat kung hindi ka dadalo. Sa telepono, maingat na nagsasalita si Drake sa takot na ang isang pagkakamali ay maaaring magdulot ng galit ni Tyr. Mukha ba akong unggoy sa'yo? Tama na, sapat na ang pangungusap ni Tyr para pawisan ng malamig ang buong katawan ni Drake. Kuya Tyr, kung gayon. Hindi ko ipapakita ang mukha ko. Deal with it yourself. Sige, Kuya Tyr. Pagkatapos sumagot ni Drake, hinintay niya ang susunod na pagtuturo ni Tyr. Sinabi ni Tyr, sa Con City, mayroong isang kumpanyang nakikitungo sa tradisyonal na gamot na tinatawag na Century Herb Pharmaceuticals. Tinubukan ba nilang gamitin ang kanilang mga koneksyon para magpareserba kayo ng pwesto para sa Zia Group? Mabilis na binuklat ni Drake ang kanyang mga dokumento. They did, Brother Tyr. Century Herb Pharmaceuticals does have some connections with us and that Forrest Jensen would usually kiss up to us. This time, gusto ng anak niya na mag-reserve kami ng pwesto para sa Zia Group. Binigyan kami ng 2 milyon ng cash at ilang mamahaling branded na gamit ay napagkasunduan ng aming panig na mag-iwan ng pwesto para sa pamilya Zia. Sige, bahagyang tumango si Tyr. Ginagawa ito ni Travis Jensen para tulungan si Iris Zia ng pamilya Zia. Mamaya, gusto kong makilala mo ng personal si Iris Zia at sabihin sa kanya na ayaw ko sa panunuhol. Kabanata Siyam. Ang kaganapan sa pamumuhunan ng merchant. Naintindihan naman agad ni Drake ang ibig sabihin ni Tyr. Parehong sina Travis Jensen at Iris Zia ang nasaktan kay Tyr. Walang lakas ng loob na sumuwi si Drake kaya naman mabilis siyang pumayag sa bilin ni Tyr. Patuloy na sinabi ni Tyr, isa pa, nakita mo ang larawan ng aking asawa, si Winifred Zia. Ibigay sa kanya ang kontrata para sa pagiging kwalipikado sa pamumuhunan ng Zia Group at hayaan siyang pirmahan ito. Naiintindihan, Kuya Tyr.
Pagkatapos ng almusal, sinamahan ni Tyr si Winifred sa merchant investment event. Habang papunta doon ay nakaramdam ng kaba si Winifred na para bang pupunta siya sa isang mahalagang pagsusulit. Huwag kang kabahan, Winifred. Siguradong makukuha mo yung investment eligibility. Talaga? Oo. Trust me. Ang merchant investment event ay ginanap sa isa sa mga high-end na gusali ng opisina na pag-aari ni Drake. Sa oras na naroon sina Tyr at Winifred, siksikan na ang lugar. Ang paradahan sa labas ay napuno ng iba't ibang uri ng mga mararangyang sasakyan. At ang mga taong lumabas mula sa mga sasakyang iyon ay pawang mga may-ari ng negosyo na may individual na netong halaga na 10 hanggang 100 milyon bawat isa. Kung ikukumpara sa mga taong ito, si Tyr at Winifred na dumating sa isang taxi ay mukhang napakasama. Wow! Winifred, dumating ka talaga. Sa likod nila, lumabas sina Iris at Travis mula sa isang mamahaling sasakyan. Kasama nila sina George at Jackson Zia. Ang makeup ngayon ni Iris ay lalong katangi-tangi at kaakit-akit na nagbibigay sa kanya ng isang masiglang glow. Kahit na boyfriend na niya si Travis, iniisip pa rin niya ang batang Tycoon na iyon. Kung ang batang Tycoon ay interesado sa kanya, ipapadala ni Iris si Travis ng walang pag-aalinlangan. Sabi ko, Winifred, nawala ka na ba sa isip mo o sadyang wala ka lang? Hindi ka naman nagalit sa sobrang pagnanasa sa posisyon ng head of department na iyon, di ba? Alam naman ng lahat na sinabi lang ni Lolo noong araw na iyon para pagtakpan. Para sa akin, hindi mo talaga maiisip na totoo to bakit hindi ka umihi at tumingin sa refleksyon mo. Si Iris ay may suot na makamandag na ekspresyon habang hinahayaan niyang tumakbo ang kanyang bibig ng walang anumang pagsasaalang-alang sa nararamdaman ni Winifred. Pagdating nina George at Jackson, mabilis silang sinalubong ni Winifred, kinausap sila ni Lolo at Tito. Gayunpaman, ang dalawang lalaki ay nagkunwaring hindi siya narinig at hindi man lang siya tinitigan. Travis, mukhang may pag-asa ba ang pagkakataon nating makuha ang pagiging karapat-dapat sa pamumuhunan? Tanong ni George. Tinapik ni Travis ang kanyang dibdib ng may kumpiyansa at tiniyak, huwag kang mag-alala, Lolo. Walang magiging problema. Sa pagsisikap ng pamilya Jensen, ito ay isang maliit na bagay lamang. Ang 3 milyon na inihanda mo ay naihatid na, at ako espesyal na pumili ng ilang pambihirang gamot mula sa Century Herb bilang mga regalo. Maaari pa nga tayong magkaroon ng koneksyon sa kanya at magkaroon ng karagdagang relasyon sa hinaharap. Tuwang-tuwang tumango si George na may matingkad na ngiti. Travis, this is all thanks to you. Isa ka talagang dakilang manugang ng aming pamilya Zia. Lolo, maliit na bagay lang na hindi na dapat banggitin. Ito ang dapat kong gawin. Tulala si Tyr habang nakikinig. Itong Travis Jensen ay talagang walang awa. Malinaw na sinabi ni Drake na 2 milyon lang ang natanggap nila, ibig sabihin, 1 milyon ang kinuha ng batang ito bilang kanyang komisyon. Napaka-daring. Habang nalinlang si George, nakakainsulto kung paano pa rin ipinakita ng matandang lalaki ang labis na pasasalamat kay Travis. Si Jackson naman ay may suot na matingkad ng ngiti habang nagpasalamat kay Travis. Maya-maya ay lumingon si Jackson kina Tyr at Winifred, ngunit ang ngiti nito ay napalitan na ng masamang tingin. The two of you better go back. Since Travis has already secured this deal for us internally. There would no use even if both of you attended. Having said, he added under his breath, sa ganoong paraan hindi mo mapapahiya ang pamilya Zia. Nanlumo si Winifred, ngunit sa halip ay ngumuso si Tyr. Uncle, before things have decided, don't jump to conclusions. Kung hindi masecure ni Iris ang deal mamaya, hindi pa ba tayo magkakaroon ng isa pang pagkakataon? Pagkatapos magsalita ni Tyr, dumilim ang mukha ng lahat. Iris glared fiercely at Tyr and said, Basura, minumura mo ba ang Zia Group? May gustong sabihin si Tyr, pero pinigilan siya ni Winifred. Iyon ay dahil madilim na ngayon ang ekspresyon ni George. Kapag nagpatuloy si Tyr sa pagsasalita, mapapagalitan niya ang matanda. Nagkibit balikat si Tyr, mukhang walang pakialam. Mapapanood niya kung paano gumawa ng kalokohan ang mga taong ito mamaya. Ito ay tiyak na magiging kawili-wili. Sa sandaling iyon, nagsimula na ang merchant investment event. Dahil napakaraming kumpanya ang nakikipagkompetensya para sa pagiging karapat-dapat sa pamumuhunan, ang gusali ng opisina ay hindi maaaring paglagyan ng lahat. Kaya naman, hinati-hati ng mga tauhan ng sentro ng lungsod ang misa sa mga grupo habang sila ay nakapila para sa negosasyon. Makalipas ang halos 30 minuto, isang internal staff ang dumating para ipaalam kay Iris na turn na niya.
Lolo, wait for my good news. Itinaas ni Iris ang baba at itinuwid ang likod habang confident na sabi kay George. Oo. Kahit na ang deal na ito ay napagpasyahan sa loob, kailangan mong maging mapagpakumbaba at magalang. Mag-ingat na huwag masaktan ng mga ito, urged George. Hihintayin namin ang iyong tagumpay. Don't worry, Lolo. Alam ko na ang gagawin ko. This is just for formalities, para walang problema. Travis added with conviction, tama. Iris will just have to give my name once she entered and the other party will hand her the investment contract with both hands. Naliw si Tyr habang nakikinig. Travis Jensen, ikaw ba talaga lahat yan? Bakit ako, ang may-ari ng sentro ng lungsod, ay walang alam tungkol dito? Tyr, balik na tayo after all. Or else once na nakuha na ni Iris ang kontrata, magsisimula na siyang magyabang na parang nakasalalay ang buhay niya dito. Sa ngayon, bahagyang sumuko na si Winifred. Gayunpaman, umiling si Tyr at sinabing, Winifred, nakarating na tayo dito. Maghintay pa tayo ng kaunti. Paano kung hinahamak ng may-ari ng city center ang mga palihim na pakikitungo na ito? Di ka panipaniwala, kawakas ay sumabog si George. Dear Summers, kung patuloy mo kaming minumura, sasampalin kita ngayon din. Lolo, pasensya na po, huwag po sana kayong magalit, agad na humingi ng tawad si Winifred kay Tyr bago sinaman ang tingin si Tyr. Manahimik ka at itigil mo na ang pagsasalita ng walang kaparerekan. Nang mga sandaling iyon, si Iris ay inaakay ng mga tauhan sa ikatlong palapag ng gusali ng opisina. Magalang na ipinaalam sa kanya ng staff, Miss Zia, dahil ang may-ari ng city center ay mahilig magpakababa, hindi siya pupunta ngayon. Nang marinig niyang hindi na magpapakita ang tycoon, nadismaya si Iris. Gayunpaman, personal kang makikita ni Mr. Tucker. Natuwa na naman si Iris. By Mr. Tucker, ang ibig mo bang sabihin ay ang pinakamayamang tao sa Con City, Mr. Drake Tucker? Oo. Kung gayon, maaari ko bang tanungin kung ang iba ay personal ding nakita ni Mr. Tucker? Hindi, sagot ng staff. Medyo espesyal ang sitwasyon mo, kaya ikaw ang unang makakatagpo ng personal ni Mr. Tucker. Agad na napangiti si Iris. Mukhang naayos na talaga ang mga bagay-bagay. Winifred Zia, I can't wait to see that look on your face when I take this investment eligibility contract back with me. Hindi nagtagal, pumasok si Iris sa opisina ni Drake. Kabanata 10. Ang pagiging karapat-dapat sa pamumuhunan ay iyo. Sa loob ng opisina, nang unang pagmasdan ni Drake si Iris, hindi niya nagustuhan ang malaswan nitong personalidad. Hindi nakapagtataka na hindi siya nagustuhan ni Tyr. Please take a seat, sabi ni Drake sa ugali na walang pakialam. Mabilis na umupo si Iris sa tapat ni Drake. The moment she did, Iris started to impatiently introduce herself. Hello, Uncle Tucker, my name is Iris Zia. The young master, Travis Jensen of Century Herb Pharmaceuticals is my. Gayunpaman, bago pa matapos magpakilala si Iris ay naputol na siya ni Drake. We're very tight on schedule today, so you can cut the small talk. Maraming tao ang naghihintay sa labas. Natigilan muna si Iris bago siya tumango. Okay, Mr. Tucker. Pagkatapos noon, nakatitig si Iris kay Drake habang hinihintay nitong iabot sa kanya ang investment eligibility contract para pipirmahan. Gayunpaman, hindi ginawa ni Drake ang gusto niya. Sa halip, binalik niya ang tingin kay Iris at nagtanong, Miss Zia, nasaan na ang mga bagay na inihanda mo? Bagay? Anong mga bagay? Natarante si Iris. Mr. Tucker, hindi ba nagpadala na kami ng isang tao upang ihatid ang mga bagay na iyon sa iyo ng maaga? Pinag-uusapan ko ang tungkol sa mga dokumentong inihanda mo. Hindi mo maiisip na makuha ang pagiging karapat-dapat sa pamumuhunan ng walang anumang material tungkol sa pagpapakilala ng iyong kumpanya at impormasyon sa background, hindi ba? Natigilan si Iris nitong tanong. Hindi ba siya nandito para sa mga formalidad? Bakit kailangan niyang maghanda ng anumang materyales? Hindi ba na-secure sa loob ang deal? Napabuntong hininga si Drake. Miss Zia, our city center is hosting this merchant investment program because we're looking to attract capable and potential companies to invest in this venture. Ito ay para mas mapalawak at mapaunlad pa natin ang city center. Hindi mo man lang pinaghandaan isang pangunahing profile ng kumpanya at iniisip mong makuha ang pagiging karapat-dapat sa pamumuhunan. Nanginginig si Iris sa loob. Hindi ito ang sinabi ni Travis sa kanya.
Ang sinabi niya ay banggitin ang kanyang pangalan at iyon na iyon. Ngunit ano ang sitwasyong ito ngayon? Mr. Tucker? Ah, ako kay Travis Jensen. Tama na, Miss Zia. Pwede ka nang umalis. Muling pinutol ni Drake si Iris. Kung talagang gusto ng iyong ZA Group na makuha itong investment eligibility, mangyaring gawin ito sa pamamagitan ng mga legal na channel. Tiyak na magiging patas ang ating pagsusuri. Susunod. Ngunit Mr. Tucker. Halatang atubili si Iris na sumuko pero naiinis si Drake. Hindi mo ba naiintindihan ang lengguwahe ng tao? Lumabas ka kagad. Marami pa namang naghihintay sa labas. Lumabas si Iris mula sa gusali ng opisina, natulala at nakatulala. Agad namang sumugod si George at ang grupo nito na kanina pa naghihintay sa labas. How did it go, Iris? Nakuha mo na ba ang kontrata? Bilis, nasaan ang kontrata? Ipakita mo sa amin. Ang grupo ay puno ng pag-asa, ngunit si Iris ay mukhang masama ang loob at nanlulumo. Lolo, pinalayas ako ni Drake Tucker. Hindi ko nakuha ang kontrata. Ano? Parang may sumabog na bomba sa ulo nila George at Jackson na blanko ang isip nila. Si Travis naman ay nakatayo doon, tulala at hindi makapaniwala sa mukha. Ano ang nangyayari? Makalipas ang ilang segundo, naghisteryosong umungol si George. Hindi ko rin alam, Lolo. Hindi man lang ako nagkaroon ng pagkakataon na sabihin ang pangalan ni Travis noong nasa loob ako at agad akong pinalayas. At mukhang medyo galit ang Drake Tucker na iyon. Maling paraan yata ang ginamit namin sa pagkakataong ito. Tinadyakan ni George ang paa sa galit at tumalikod na para umalis. Gayunpaman, naglakad si Tyr patungo kay George at sinabing, Lolo, sa palagay ko ay pinalayas ni Drake Tucker si Iris dahil hindi siya nakahanda ng husto. Ngunit nagawa na ni Winifred ang mga kinakailangang paghahanda, kaya bakit hindi natin siya subukan? Kahit isang sulyap lang ay hindi pinabayaan ni George si Tyr at sumakay sa kanyang sasakyan. Sa likod niya, sina Travis at Iris ang bumungad sa mga mukha nila. Top daydream ang pulubi. Kahit hindi natin makuha ang investment eligibility, ano ang magagawa ng mga tulad ni Winifred? Get lost this instant and stop embarrassing yourselves. Baka dahil sa swerte mo ang naging sanhi ng ganito. Pagkasabi noon, nagmamadaling sinundan ni Iris at Travis si George. Here, umalis na rin tayo. Masyadong hamak ang ZA Group ngayon. Hinding-hindi tayo ibibigay ng city center ng investment rights. Seryosong tumingin si Tyr kay Winifred at sinabing, anong sinasabi mo? Nandito na tayo. Nasa harap na ng mga mata mo ang pagkakataong ito, hindi ka ba magmadali sa loob at subukan mo? Pero Tyr, no buts. Kahit na ang mundo ay hindi naniniwala sa iyo, naniniwala ako sa iyo. Go in and get that investment eligibility contract. We'll take that contact back to the ZA Group later and ipakita sa kanilang mukha. Sa sandaling iyon, tila may liwanag na kumikinang sa likod ni Tyr na tila siya ay isang uri ng Diyos. Siya ay tulad ng isang madamdamin na pinuno ng isang multi-level marketing group at misteryosong na brainwash niya si Winifred. Huminga ng malalim si Winifred. Dala ang salansan ng mga dokumento at mga file na inihanda niya noon, pumasok siya sa gusali ng opisina. Hindi nagtagal pagkatapos niyang makapasok, lumapit ang isang internal staff para tanggapin siya. Alam pa nga nila ang pangalan niya at ang status niya bilang ikatlong miss ng pamilya Zia. Direkta siyang dinala ng staff sa opisina ni Drake Tucker. Nagulat si Winifred at pakiramdam niya ay may kakaiba. Gayunpaman, hindi niya maisip kung bakit ganoon ang nararamdaman niya. Miss Zia, nandito ka na. Pilasan mo, maupo ka na. Kung ikukumpara sa pakikitungo niya kay Iris kanina, si Drake naman ngayon ay masigasig. Tumayo pa siya ng personal para buhusan si Winifred ng isang basong tubig at iniabot sa kanya. Nagulat ito kay Winifred, ngunit matapos makita ang mainit na ugali ni Drake, hindi na siya nakaramdam ng kabagayan ng kanina. Kaagad na ibinigay ni Winifred ang mga dokumentong inihanda niya kay Drake at malinaw na ipinaliwanag ang kanyang mga konsepto. At ideya kasama ang plano ng ZA Group na bumuo sa loob ng sentro ng lungsod kung nais nilang matiyak ang pagiging kwalipikado sa pamumuhunan. Ang kanyang kawili-wiling elaborasyon ay namangha kay Drake. Hindi niya akalain na ang asawa ni Tyr ay sobrang talino. Tinadya ni Drake na binaliktad ang mga materyales na inihanda ni Winifred at sa kanyang pagtataka ay ramdam niya ang sinseridad nito. Agad niyang kinuha ang investment eligibility contract na inihanda niya kanina at inilagay sa harap ni Winifred. Miss Zia,
Kung walang problema sa iyong dulo, maaari mong pirmahan ang kontratang ito dito. Ha? Nabigla si Winifred. Mr. Topper, ibig mo bang sabihin? Taglit doon, hindi makapaniwala si Winifred. Ngumiti si Drake at sinabing, I'm very pleased with your performance, Miss Zia. Nakikita ko rin ang enthusiasm at motivation sa iyo. Bagamat ang Zia Group ay hindi partikular na namumukod tangi sa ngayon, naniniwala ako na sa iyong pamumuno, makakaasa kami. Mahusay na bagay. Kaya ang pagiging karapat-dapat sa pamumuhunan sa sentro ng lungsod ay sa iyo.